Si Nomura ay isang uslak na talunang nilipat sa all-girls school para madisiplina matapos bugbugin ang lahat ng mga nambubuli rito sa dati niyang paaralan. Pagdating sa bagong eskwelahan, habang naglalakad sa gate, at umaasang makakapamuhay ng mapayapa, ay may grupo ng mga babaeng tinatawag na Supreme Five Swords ang nagdaos ng pagpupulong laban sa kanya sapagkat banta siya roon dahil sa mga kalokohang ginawa niya sa dating pinapasukan. Naglakad siya sa paligid ng paaralan, ngunit nagulat nang mapansin niyang lahat ng mga babae ay may dalang armas. Habang iniisip ito, ang matabang uslak na si Masuko, na nakabihis babae, ay lumapit sa kanya at nagulat si Nomura kung paano naging ganon ang itsura ng isang lalaki. Napansin niyang lahat ng lalaki sa paaralan ay nakadamit ng parehot na isip niyang kakaiba ito, ngunit sinabi niya kay Masukong wala yon basta't may kalayaan siyang gawin ang anumang gusto niya. Gayunpaman, sumagot si Masukong ang tanging paraan para magkaroon ng kaunting kalayaan doon ay magbihis ng tulad nila ngunit di ito interesado. Samantala, sa pulong ng mga babae ay pumasok si Amu upang balaan sila sa magic bullets ni Nomura dahil nagkalaban na sila dati. Paglaon, nakarating si Nomura sa kanyang klase at sinalubong siya ng mga babaeng pinangunahan ni Rin na isa sa Supreme Five Swords. Nagtaka siya kung ano ito at may nagsabi ng nakakatamad na kasaysayan ng paaralan pati ang tungkol sa mga babaeng trabahong disiplinahin ang mga delinkwenteng nililipat doon. Lumalabas rin kaya nakabihis babae ang mga lalaki ay upang makapagsama sila ng maayos. Binigyan siya ni Rin ng opsyong makisama sa kanila tulad ng iba o umalis ng paaralan, ngunit sinabi ni Nomurang wala siyang pipiliin dahil siya ay isang top G. Nagpatuloy si Rin sa kanyang litanya at nainip na si Nomura at mabilis na sinilip ang plat ng isang babae bago tumalon sa bintana. Agad humabol si Rin at hindi nagtagal ay nilunsad niya ang ataking bahagyang nailagan ni Nomurang nawalan ng kurbata sa proseso. Nagpakawala siya ng marami pa, ngunit nakaiwas ito sa lahat kaya namangha siya. Pinagana ni Rin ang mirror breathing technique, ngunit hindi ito pinansin ni Nomura at madaling kinontra ang mga atake gamit ang kanyang sipa. Ginawa ni Rin ang crane stance na isang lihim na teknik kaya nagulat si Nomura at sunod ay carpenter square technique at hiniwa siya sa mukha bago pa makaiwas. Namangha siya at agad ring nilabas ang kanyang lihim na sandata. Nagpatuloy ang laban at sinalag ni Nomura ang lahat gamit ang mga blade-resistant gauntlet. Pagkatapos ng mainit nilang palitan ng mga ataking walang lumalamang, natisod si Nomura sa isang sanga sa likod niya at nawalan ng balanse. Agad siyang inipit ni Rin sa punot nagpaulan ng mga ataking sobrang bilis, na nagawa pa ring salagi ni Nomura ngunit nagsimula itong mabahalang hindi na kayang panatilihin yon. Gayunpaman, inaantay niya ang pag-atras ni Rin para humingat sasamantalahin niya ang tsansang yon. Paglaon, nang itaas ni Rin ang espada upang ipagpatuloy ang atake, ay mabilis na yumuko si Nomura at nilagay ang palad sa gilid ni Rin para gamitin na ang alas. Gayunpaman, iniisip ng nakamaskrang uslak na tsambalang itong nakadikit, ngunit agad niyang ginamit ang ultimate technique at pinalipad si Rin. Nang kukunin muli ang espada ay pinigilan siya ni Nomura at napunta sila sa kakaibang posisyon. Samantala, mabilis na lumapit ang kaibigan ni Ring si Nono upang iligtas siya, ngunit aksidente niyang napahalik ito kay Nomura kung saan nagkalamat ang maskra ni Rin. Nahiya at nainis si Rin kaya nangako siyang wawasakin ang maselang mga bahagi ni Nomura. Matapos ang insidente, naligo si Nono at nag-alala sa kakilakilabot na pagkakamali. Gayunpaman, lumitaw si Mary, na isa rin sa Supreme Five Swords, at nangakong tutulong sa pagdisiplina ng bagong transfer, na isang problema. Lumitaw din ang kapatid nitong si Choka at sinabing siya na ang bahala, ngunit kinamumuhian ni Nono ang mukha nito at ayaw niyang iganti nito ang kaibigan niya. Sa paliguan, nag-usap si Nomura at ang mataba tungkol sa laban kay Rin, at nagtaka si Masuko kung paano niya nagawa yon kahit pa nasaktan niya ang sariling paa. Sinabi ni Nomurang nalulunsad niya ang magic bullet sa lahat ng posisyon dahil nilaan niya ang buong kabataan sa pagperpekto noon. Tinanong niya si Masuko kung paano makakakuha ng permission slip para makalabas ng paaralan at sumagot ang matabang makukuha lang yun sa pinuno ng Five Swords na si Rin na kanya ring hinalikan. Habang iniisip ni Nomura ang kamalasan, dinagdag ni Masukong kailangan din ng stamp ng bawat isang Five Sword para maging valid ang permission slip na lalong sumira sa pag-asa niya. Humingi si Nomura ng kahon ng cake kay Masuko at nagtungo sa dorm ni Rin para subukang manuhol. Samantala, naiinis si Rin sa paghalik nito at nang mapansin niyang may tao sa pintuan, ay agad niyang kinuha ang espada at sinuot ang natitirang bahagi ng maskra at naghandang lumaban. Gayunpaman, pumasok si Nomura sa bintana at nang bunutin ni Rin ang espada, ay mabilis siyang pinigilan ni Nomura. Binigay niya ang cake at nagbitaw ng Riz, kaya nahiya ito at dun siya humingi ng permission slip, ngunit sinabi ni Ring para lang yun sa mga may mabuting asal, na di gaya niya.
Gayunpaman, muling ni-raise ni Nomura si Rin kaya binigyan siya nito ng permission slip kung saan inalok siya ni Nomura ng bayad gamit ang halik na nagpabagsak kay Rin dahil sa sobrang pagkagalak. Mabilis siyang hinawakan ni Nomura ngunit aksidenteng naluwagan ang buttons ng damit ni Rin. Muling dumating si Nono sa maling oras at nakita silang ganon kaya dineklara niyang dudurugin na talaga ang itlog nito. Hinabol siya ni Nonot habang tumatakas, hinarang siya ni Choka gamit ang latigong may intensyong ituloy ang sinimulan ni Rin. Binasa niya ang walang kwentang beo at habang ginagawa ito, dumating si Nonot sinabing itigil ang kahihiyan. Pareho silang sumugod kay Nomura at sinuot nito ang kanyang gauntlet at nagsimula ang laban. Nagsimula si Choka sa paglatigo ngunit naiwasan ito ni Nomura at biglang sumugod si Nono gamit ang stick pero nasalag ni Nomura ang atake. Sinubukan siya muling latiguhin ni Choka ngunit naiwasan ito ni Nomura at ang latigo ay pumalupot kay Nonong umatake rin. Nagulat sila't napagtanto ni Nonong nilagay ni Nomura ang palad sa katawan niya. Nagbigay siya ng maikling litanya sa kauslakan nila bago pakawalan ang kanyang ultimate move na nagpalipad kay Nonot na damay rin si Choka. Habang nakahiga ang dalawang babae at nagtataka kung ano ang nangyari, lumapit si Nomura at nagsimula silang matakot dahil baka may masama siyang pinaplano sa kanila kaya nag-iyakan sila habang iniisip rin ng lahat na isa siyang perv. Paglaon, habang pauwi, ay sinalubong siya ni Rin at binigay ang nakastamp na permission slip. Nakatanggap naman si Rin ng bagong ulat tungkol kay Nomura kaya kinabukasan sa pagdating nito sa paaralan, sinalubong siya ni Rin ng galit at sinabing babantayan na niya ito ngayon. Kasunod nito, sinabi ni Masukong may problema siya dahil parehong si Rin at Mary ay nakatuon sa kanya at planong palalain ang sitwasyon para sa kanya. Sumagot si Nomurang narinig niyang may tinaguri ang Empress na minsan nang tinalo silang dalawat habang pinapaliwanag ni Masuko ang estilo sa laban ng Empress. Naalala ni Nomurang nakaharap na niya ito dati ngunit nalito siya dahil lalaki ang taong yon. Kinabukasan, bilang superior ay pumunta si Rin sa bahay ni Nomura para papasukin na siya sa paaralan at nang paalis na sila, dumating si Mary at Choka para kumprontahin si Nomura sa ginawa kay Nonot sa kapatid. Gayunpaman, pinagtanggol siya ni Rin at sinabing babantayan ito mula ngayon, na kinagulat ni Nomura ngunit agad tinukoy ni Maring naging uslak na si Rin mula nang mahalikan nito. Sinabi ni Rin kay Nomurang mauna na habang inaasikaso ang mga hadlang kaya agad siyang umalis. Gayunpaman, sinabi ni Mary kay Chokang kumilos habang siya naman kay Rin kaya mabilis itong humabol kay Nomura gamit ang mumurahing sandata. Habang nilalatigo, agad niyang hinawakan si Chokang bigla ring hinimatay kaya nagtaka si Nomura sa nangyarit na pagtantong dahil pala nakakita si Choka ng mas malaking latigo. Habang mabilis na inaangat ang pantalon, nakita niya si Among nakatingin rin at nagulat siya dahil pamilyar ito't naalala ang lalaking minsang lumampaso sa kanya. Tinanong niya si Amu kung kailan pa siya naging babae dahil alam niyang lalaki ito ngunit sinabi ni Among iba siya sa taong iniisip ni Nomura. Agad naglunsad si Nomura ng suntok na may intensyong malaman kung nagsisinungaling ito ngunit bago makarating, lumitaw si Mary at tinuro ang kanyang nakalaylay na itlog. Pagkatapos, lumingon siyang muli kay Amu pero wala na ito roon. Samantala, sa isang liblib na lugar ay naalala ni Amu ang nakaraan nang minsan niyang hilingin kay Nomurang maging kanyang alalay ngunit tumanggi ito't doon ay sumumpa siyang tatapusin ito. Sinugod ni Mary si Nomurang tila nilalaro lang ang pag-iwas ngunit nang makatama si Mary ay napagtanto ni Nomurang seryoso ito. Matapos ang palitan nila, biglang sumugod si Nomura ng direkta at hindi umiiwas kaya sinaksak siya ni Mary gamit ang katana ngunit nagulat si Mary nang malaman niyang may nilagay na libro sa loob ng damit si Nomurang pumigil sa atake. Nagtangka siyang lumayo kay Nomura, ngunit huli na dahil nilapat na nito ang palad sa tiyan ni Mary at ginamit ang magic bullet para patumbahin siya. Nahiya siya at inisip na gagawa ng kung ano si Nomura tulad ng ginawa sa iba, ngunit sinabi nitong hindi niya gagawin yon kaya napaisip si Mary kung ayaw ba niyang gawin yon dahil pangit siya. Sinabi nitong maaari siyang paglaruan, ngunit tumanggi ito at sinabing ayaw niyang pinipilit sa kung ano't nagulat siya. Humiling si Nomura ng stamp para sa kanyang permission slip at agad nitong nilagay ang stamp sa dibdib at sinabing kunin niya ito, ngunit hindi siya magpapadala at tumanggi kaya lalo siyang humanga rito. Gayunpaman, dumating si Rin at naabutan silang ganon kaya nagalit ito at nagtangkang atakihin si Nomura, ngunit sinabi ni Maring wala itong ginawang masama. Dagdag pa niyang bibigyan niya ng stamp si Nomura, ngunit sasama siya kay Rin sa pagbabantay dito mula ngayon. Dahil dito, bilang mga superior ay sinundan ng dalawa si Nomura saan man ito magpunta. Bumalik naman ang isa pa sa Five Swords na si Warabi mula sa Hawaii at nalaman niyang ang dalawang babaeng dapat ay nagtutuwid sa delinkwenteng si Nomura ay naging kaibigan pa ang uslak kaya nagpa siya itong siya na mismo ang asikaso sa dapat nilang gawin.
Kinabukasan, nagtipon ang mga estudyanteng nagulat sa isang pangyayari. Si Nomurang naglalakad ay nagtaka kung ano bang meron at nagulat nang makita ang kaibigang si Masuko na nakasabit sa krus. Agad niyang tinangkang ibaba ito, ngunit pinigilan siya ni Rin at sinabi ni Maring masama ang kutob niya doon. Biglang lumitaw si Warabit, inanunsyo ang Warabimpics competition at sinabing si Nomura ang magiging focus nito, ngunit wala siyang pakialam sa litanya ng uslak. Tinanong niya kung bakit ginawa yon kay Masukot. Sinabi ni Warabing nagpasok ito ng kontrabando sa paaralan at doon naalala ni Nomura ang cake na kanyang hiniling dito. Sinabi ni Warabing kung nais nitong iligtas si Masuko ay dapat siyang dumaan sa walang katapusang kompetisyon kung saan ibibigay nito ang stamp bilang premyo. Tumutol si Rin at Mary kontra dito, ngunit sinabi ni Warabing na pagpasyahan na ito ng konseho ng Five Swords na kinagulat nila. Lumitaw naman ang tatlong uslak na may dalang kasulatang nagsasabing si Rin at Mary ay dapat ring lumahok ayon sa mandato. Sinabi nilang kalokohan yun, ngunit sumagot si Warabing sila rin ang may kasalanan dahil sa pagsunod nila kay Nomurang parang mga uslak. Sinubukan nilang ipagtanggol ang mga sarili pero walang interes si Warabi dahil isa rin tong uslak. Doon ay agad niyang inanunsyo ang pagsisimula ng unang larot. Ito ay raging sumot. Lumitaw ang ring at binigyan sila ng sumo belt na isusuot para sa kompetisyon. Samantala, biglang lumitaw si Nonot Choka upang iligtas sila, ngunit pinakita ng tatlong uslak na sila ay mahihinang basura. Matapos isuot ang sumo belt, pumasok si Nomura sa ring at tinawag ang unang kalabang inakalang isa sa tatlong uslak, ngunit nagulat siya nang tumalon ang isang oso sa loob nito. Tinanong ni Nomura kung bakit siya makikipaglaban sa oso at sinabi ni Warabing kung may isang makatalo dito ay makakalaya sila. Agad pumayag si Nomurang maunang lumaban at nagsimula na ang duelo. Sumugod siya sa oso at mabilis na nilapat ang palad sa katawan nito para sa kanyang ultimate technique, ngunit kinaya ito ng oso at sinubukang sumuntok pero naiwasan niya ito at muling nilunsad ang magic bullet. Sinubukan ulit ng osong umatake, ngunit puro hangin lang ang tinamaan at nang birahin ito ni Nomura sa itlog ay nahirapan na ring lumakad. Agad siyang pumwesto sa likod ng oso at sinimulan itong buhatin sa suot na sumo belt. Sinubukan niyang itapon ang oso palabas, ngunit habang papalapit sa dulo, biglang lumuwag ang sumo belt ng oso at bumagsak sa lupa na kinadismaya ng lahat. Ang hindi nila alam ay kinalas ni Nomura ang sumo belt na biglang nalaglag kung saan siya ang tinanghal na panalo. Gayunpaman, labis na kinahiya at kinagulat ni Warabi ang resulta, kaya naman ayaw niya itong tanggapin. Agad siyang nagdeklara ng digmaan at binunot ang espada bago utusan ang mga tauhan na maghanda para sa Red Pepper Tower shift. Inanunsyo niyang tapos na ang kompetisyon at ibibigay ang premyo kay Nomura gaya ng pangako, ngunit kailangan niyang makaakyat sa hagdan patungo sa rooftop. Binalaan siya ni Mary at Ring huwag pumunta dahil patibong yon, ngunit sinabi niyang tatanggapin ito dahil kailangang iligtas ang kaibigan at makuha ang stamp. Nagpasya siyang pumunta mag-isa, ngunit sinabi ng dalawang sasama sila at habang nagpapalit sila ng damit sa isang silid bago magsimula ang hamon ay dumating si Nono at Choka para sabihing tutulong din sila sa anumang plano niya. Agad silang nagtungo sa hagdan upang mambugbog at sinabi ni Nomura sa dalawang babaeng sa likod na ruta siya dadaan upang direktang pabagsakin ang boss. Habang pinapaliwanag ang gagawin, biglang lumitaw ang kakaibang babaeng si Satori at inihayag ang kanyang galit kay Nomura. Paglaon, sinalakay nila Nomura at mga babae si Warabi sa rooftop at pinangako niyang ipapasuot kay Warabi ang sumo belt at ipapalabas ito sa lahat ng telebisyon sa paaralan kapag siya ang nanalo. Agad sinamon ni Warabi ang kanyang oso at naghanda para lumaban at narinig ni Mary ang ilan sa hagdang patungo sa kanila kaya agad siyang umalis upang asikasuhin ang mga ito habang si Nomura at Rin ay naiwan para kay Warabi at sa oso. Hinarap ni Nomura ang oso habang iniisip na alam na niya ang mga kahinaan nito, ngunit nang sabihin niya ang mga nalalaman tungkol rito ay binigyan siya ng oso ng suntok. Agad itong kumilos na parang isang boksingero, ngunit mabilis namang umiwas si Nomura para hindi ulit matumba. Samantala, sumubod si Rin kay Warabing di nag-isip at natanggap niya ang hiwa bilang premyo sa kauslakan. Nagsimula silang magpalitan ng atake at mas maraming tama ang nabigay ni Warabi. Patuloy namang iniiwasan ni Nomura ang mga suntok ng oso at biglang inilabas ang nag-iisang galaw na natutunan ng kanyang maliit na utak, ngunit kinaya ito ng uslak na oso at agad siyang kinorner. Naipit din si Mary habang nakikipaglaban sa tatlong uslak at nagsimulang manginig si Rin sa takot. Gayunpaman, nagpasya si Nomurang magbigay ng litanyang agad nagbigay inspirasyon sa dalawang babae. Nagulat si Warabit, inutusan ang osong tapusin si Nomura, ngunit humina na ito mula sa sunod-sunod na magic bullet na tinanggap nito. Sumugod pa rin ang oso, ngunit sa isang suntok lang ay bumagsak na rin ito. Si Mary naman ay tinapos na rin ang tatlong kalaban at si Rin ay tuluyan ng pinatumba si Warabi sa one blade technique.
Pagkatapos, nilabas ni Nomura ang sumo belt strap at humingi ng tulong sa ibang itali si Warabi. Nagalit ang mga babae dahil tila nais lang niyang dikitan si Warabi kaya hinabol nila ito pero nakuha na niya ang pangatlong stamp at dalawa na lang ang kailangan. Kasunod nito, ang lahat ng mga babae, maganda man o pangit, ay nagsimulang maglaway kay Nomura at gusto nilang tikman ito, ngunit si Mary at Rin ang nagsilbing bantay sa ngalan ng pagiging superior at pinigilan ang ibang mga babaeng makalapit sa kanya. Pagkatapos ng klase ay humiwalay na si Nomura sa dalawat na dismaya sila dahil hindi man lang nito napansin ang espesyal nilang damit at pabango. Samantala, si Warabing sumusunod sa kanilang parang ahente ng gobyerno ay nagulat na ang dalawang babae ay nahulog na ng ganun kay Nomura at nagsimula ring maisip na cute si Nomura. Kinagabihan, nagalit si Rin at Mary sa mga sarili dahil sinundan nila si Nomura ng ganon at pinayuhan ang mga sariling maging mabuting ehemplo ng kababaihan. Sa parehong oras, nagkakutob si Nomurang mayroong nangyayari habang kumakain kasama si Masuko, ngunit binaliwala niya ito't natulog ng hindi namamalayang may nagmamatsyag na sa kanya. Kinabukasan, agad siyang naghanda para sa eskwela at hinintay ang mga babaeng dumating gaya ng nakasanayan at nang makita sila, binunyag niyang napansin niya ang effort nila sa pananamit nung nakaraan kaya nagulat silang napansin niya pala yon. Paalis na siya ngunit pinigilan siya ng dalawa para sa inspeksyon at habang sinusuri, nakakita si Rin ng kakaibang larawan niya at nagalit. Nagtaka si Nomura at sobrang nagulat nang makita ang larawan nila ni Satori sa kakaibang posisyon kaya hinabol nila ito ngunit sinagip siya ni Warabi. Kinuwento niya ang nangyari at sinabi nitong sinusubukan lang ni Satoring sirain ang relasyon niya kay Mary at Rin upang makalabas siya kasama si Nomura. Tinanong siya nito sa plano niya at bigla siyang nagkaideya ng maalala ang nakita sa larawan nang hindi tumindig ang dragon niya nang subukan itong sakyan ni Satori. Dito niya sinabing ipapaliwanag na lang na may problema ang alaga niya. Plano niyang pumuslit muli sa dorm ng mga babae upang makuha ang larawan, ngunit sinabi ni Warabing maaari siyang ipadala sa torture room kung mahuli sa kauslakan. Gayunpaman, iniisip niyang astig yon at sinabi ditong kung hindi magtagumpay ay sasadyain na lang niyang magpahuli para makapasok. Agad namang binunyag ni Warabi ang lokasyon niya at dali-dali siyang dinala sa torture room para bugbugin ng husto. Pagkatapos, si Warabi ang nag-alaga sa kanya at pumuslit sila sa silid ni Satori, ngunit walang nahanap kaya nagpa siya silang silipin ito sa banyo. Habang papalapit, isa sa mga nakamaskrang tauhan ang humadlang gamit ang blowgun at nang maghanda silang lumaban ay lumitaw si Satori sa kanyang creation state na kinagulat nila. Agad nilang napagtantong nahulog sila sa plano niya at nang makita ang pendant na hugis Barbie sa leeg nito, biglang naalala ni Nomura ang nangyari sa nakaraang gabi. Sinabi niyang napansin ang isang taong nagmamatsyag sa kanya buong araw kung saan nakakita sila ng tsansang isama si Masuko sa mga pangyayari. Ngunit tinama siya ni Satoring hindi nila dinamay si Masuko dahil matagal na tong bahagi ng plano't nagulat si Nomura. Samantala, naiinis si Mary at Rin sa sarili dahil sa kaso ni Nomura. Pagbalik sa paliguan, sinabi ni Warabi kay Nomurang harapin si Satori at siya naman ang sa babaeng may maskrat agad pinasama ni Satori ang uslak sa inner chambers. Ngunit dahil hindi komportableng makita itong ganun, sinabi ni Nomurang magbihis siya pero sumagot si Satoring bahagi iyon ng estratehiya habang pinapakita ang likuran upang akitin siya at nagresulta yon sa pagtayo ng alaga ni Nomura. Naisip niyang mahirap gamitin ang ultimate move sa ganung sitwasyon, ngunit bigla siyang sinipa ni Warabi papasok sa silid upang harapin si Satori at sinara ang pinto at naghandang lumaban sa babaeng nakamaskra. Habang nakikipaglaban, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo dahil sa tama ng blowgun sa kanya kanina. Agad niyang sinaksak ang hita gamit ang ninjutsu needle upang manatiling gising at umatake sa kalaban. Samantala, nagsimula na ang laban ni Nomura sa uslak na babae kung saan pinalipad siya nito gamit ang espada dahil halos hindi nakaiwas si Nomura sa kanyang atake. Sinubukan niyang basahin ang mga galaw ni Satori, ngunit ang tanging nakikita niya lang ay ang kakaibang tanawin kaya nahirapan siyang mag-focus. Nagpatuloy ito sa pag-atake at nahirapan si Nomurang makasabay sa teknik nito. Si Warabi naman ay lalong nahilo sa laban at muli niyang hiniwa ang sarili upang manatiling alerto. Nakuha na ni Nomura ang teknik ni Satori, ngunit bigla itong nagbago ng estilo at muling nagbigay ng pinsala kay Nomura. Matapos ang ilang pagtatangka, nagpakawala pa ito ng mas matindi ngunit nakaiwas si Nomura at napansing pabaya na si Satori. Nagtaka siya at agad naalala ang reaksyon ni Choka at Mary nang makita ang kanyang alaga, kaya nagpa siya siyang subukan ito at bigla niyang hinubad ang kanyang damit na kinagulat ni Satori. Agad itong umatake, ngunit hindi na siya nakatama kaya binigyan siya ni Nomura ng mas magandang tanawin ng kanyang alaga bago ito pabagsakin sa lapag. Kasabay nito, natalo na rin ni Warabi ang kalabang kanyang binigyan ng pambubugbog na di nito malilimutan. Pagkatapos ay inalis ni Warabi ang maskrat na gulat siya sa kanyang nakita. Samantala,
Tinakot ni Satori si Nomurang iuhulog ang larawan sa tubig pero wala itong pakialam kaya sinampal ito't pinatalsik sa tubig. Sinabi niyang para yon sa pagpapaiyak kay Rin at pagkatapos ay inabot ang kanyang kamay para tulungan si Satori. Ngunit agad napansin ni Satoring may paparating sa paliguan, kaya hinatak niya si Nomura sa tubig at binaon ang ulo nito sa maliit niyang dibdib. Lumitaw si Tsukuyo at habang nagpapanggap si Satoring siya lang ang naroon, inihayag ni Tsukuyong gusto niyang makita si Nomura at sinabing maghihintay siya sa fountain kahit alam niyang andoon talaga ito. Matapos umalis, lumabas si Nomura sa pagtatago at pumayag na makipagkita tulad ng hiling nito pero bago makaalis ay bigla siyang bumagsak dahil sa matinding pagod. Kinagabihan, hindi maalis ni Rin sa isip si Nomura, kaya nagpasya siyang puntahan ito sa punishment room pero sa kanyang pagpuslit dito ay nagulat siyang makita si Mary na tila papunta rin doon. Upang hindi mabuko ay pareho silang nagkunwaring papunta sa cafeteria para kumuha ng inumin. Paglaon, dumating si Nonot Choka at nagpatuloy ang dalawang uslak sa pag-inom na umaasang mauuna ang isa sa kanilang mapagod upang makapunta sa punishment room. Di nagtagal ay dumating si Satori habang patuloy sila sa kabalbalan at sinabing kasalukuyang natutulog si Nomura sa infirmary. Ngunit ang tanging tanong ng mga selosang uslak ay bakit alam yon ni Satori kaya sinabi nitong sinugod siya ni Nomura sa paliguan at may nangyari doon kaya naman nagalit sila. Samantala, naging masama ang pakiramdam ni Tsukuyo dahil sa matagal na pag-aantay sa labas para kay Nomura. Di naglaon ay naghanda na si Nomurang umalis at kinumusta ang naging mga sugat ni Satori bilang isang maginoo. Ngunit sinabi ni Satoring mas dapat niyang ikabahala ang mga selosang handa siyang tapusin dahil sa ginawa niya kay Satori sa paliguan. Dumating si Rin at inakala ni Nomurang katapusan na niya pero bigla itong yumuko at humingi ng tawad sa pagpapahirap sa kanya dahil pinaliwanag na ni Tsukuyong plano niya lahat iyon. Ngunit nang tumingala siya ay tumambad ang magnum nito't na baliw. Muli silang nagkita at patuloy siyang humingi ng tawad at sinabing maaari nitong gawin ang kahit ano kaya sinabi ni Nomurang pumikit na ginawa naman niya't pinosisyon pa ang bibig sa pag-aakalang hahalikan. Ngunit tinanggal ni Nomura ang maskrang kinainis ni Rin kaya nagtaka si Nomura kung bakit siya nahihiya sa kanyang mukha. Pinaliwanag ni Rin na sinabi ng ina niyang pangit siya dahil laging naaalala rito ang mukha ng kanyang amang nangaliwa. Mula noon ay nagsuot na siya ng maskra para wala ng kahihiyan, ngunit pinagdag niyang si Nomura ang unang pumuri sa kanya at naramdaman niyang tinanggap siya ni Nomura sa kung sino siya. Binalik ni Nomura ang maskra at sinabi kay Rin siya na ang bahala kung gusto pa niyang suotin ito. Sinabi niya rin ang masaklap na nakaraan bilang ulilang hindi kilala ang magulang pati ang pagsasanay sa ilalim ng mabagsik na master. Pumasok si Mary at tinanggal ang plot armor bilang kompensasyon sa masamang trato kay Nomura pero sinabi nitong hindi siya interesado. Kinagabihan, bumalik siya sa kwarto't labis ang pagsisisi ni Masukong nagawa yun kay Nomura pero hinayaan na lang niya ito dahil nakuha na niya ang ika-4 na stamp sa kanyang permission slip. Kinabukasan, nagising si Nomura sa bangungot ng nakaraang inkwentro kay amot habang nasa kama pa. May dalawang uslak na tumakbo dahil sa takot at sinabing may nakitang halimaw. Isa itong ulo ng babaeng may mahabang buhok habang nasa banyo sila't naliligo pero hindi ito sineryoso ni Nomura dahil mukha lang talaga silang mga payaso. Babalik na siya sa pagtulog nang tawagin siya ni Ring nasa labas gaya ng nakagawian kaya napilitan siyang umalis. Habang paalis ay napagtanto ng dalawang payasong nakuha na ni Nomura ang 4 sa 5 stamp at nagulat sila habang tinutukoy na malapit na niyang makumpleto ang lahat ng ito. Dito sinabi ni Masukong hindi madali ang huli dahil dapat itong kunin sa malupit na si Tsukuyo. Samantala, nagulat si Tsukuyo sa headmistress tungkol sa aktibidad ni Amut sinabing nagsimula na itong gumalaw kaya nagpa siya ang headmistress na kanselahin ang klase sa araw na yon. Tinagpo ni Nomura si Rin sa labas at nagulat siyang wala si Mary kaya sinabi nitong may ilang bagay na nawawala sa dorm ng mga babae. Abala si Mary sa paghahanap ng gamit ni Choka habang hinahanap din ni Warabi ang maliit niyang oso. Habang naglalakad papunta sa paaralan, nakasalubong nila si Maring sinabing nawawala ang wig ni Chokang kinagulat ni Nomura at nadismaya dahil peke pala ang kagandahan ni Choka. Nagkita si Mari at Warabi kung saan nagtalo sila tungkol sa kanilang hinahanap at habang pinagmamasdan ito ay biglang napagtanto ni Nomurang ang mga bagay na hinahanap nila ay maaaring ang halimaw na tinutukoy ng dalawang payaso kanina. Nagmadali siyang pumunta sa banyo at doon ay agad niyang nahanap ang maliit na osong suot nga ang wig. Habang pinag-uusapan ito, sinabi ni Rin na kailangan ng pumasok sa klase upang hindi mahuli. Dito pinaalam ni Nonong kinansela ang klase para sa araw kaya nang magulat si Rin ay binanggit ni Mary sa kanilang nawawala ang Empress. Nang marinig ito, sinabi ni Rin ang pangalang among kinagulat ni Nomura at napaisip kung yun ang parehong amo noon. Samantala, si Misuling tila takot ay nagpunta sa rooftop para sa kapatid na si Satoring binuli lang siya.
Habang pinagtitripan nito, biglang lumitaw si Among may masamang intensyon at sinabing lumampas si Satori sa hangganan nang kumuha siya ng malisyosong larawan kasama si Nomura. Habang kausap ni Warabi ang iba tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, natuklasan niyang nawawala si Amu kaya agad siyang sumakay sa oso at sinimulang sumugod at inutos sa mga tauhang huwag siyang sundan. Sa rooftop, nagkunwari si Satoring aalis na siya pero bigla niyang binunot ang espada at sinubukang umatake. Gayunpaman, mabilis na kumontra si Amu gamit ang kanyang auto-counter technique at nagdulot ng malaking pinsala kay Satori. Pagkatapos ay naghanda ulit siyang sumugod pero binaril siya ni Misoji ng blowgun na tumalbog lang at hindi umepekto. Nagbigay si Amu ng higit pang pinsala sa dalawa't pinahina sila ng husto. Naalala ni Misojin kinuha ni Satori ang lahat sa kanya at nagsimulang umakto bilang nakatatanda ngunit dineklara pa rin niya ang malasakit ditong nauwi sa kanyang pagluha. Samantala, walang pakialam si Amu sa kanilang emosyon at muling sumugod kay Misoji nang biglang dumating si Warabing handaring makipaglaban. Sabay silang sumugod ng kanyang oso, ngunit ginamit lang ni Amu sa kanila ang kanyang mga daliring parang patalim at kahit nahiwa siya ng dalawa ay di ito napinsala kaya napaisip si Warabi kung bakal ang katawan niya. Samantala, si Nomura at ang pangit niyang kaibigan ay naglalakad sa paaralan nang makita nila si Tsukuyong nakaupo sa malayot na takot si Masuko dahil siya ang pinaniniwala ang pinakamapanganib sa Five Swords. Gayunpaman, nakita ni Nomura ang tsansang makuha ang huling stamp kahit binalaan siya ni Masukong huwag dahil maaari siyang tapusin nito. Habang papalapit ay biglang binunot ni Tsukuyo ang espada ng sobrang bilis at nilagay ito sa leeg niya nang hindi namamalayan. Natakot siya kaya agad ring umatras ngunit natisod siya sa nakaangat na lapag at natumba. Nagsimula ito ng nakakatamad na litanya at binanggit ang lahat ng pagkakasala niya nang pumasok sa paaralan. Habang patuloy siya sa litanya, isang inosenteng paru-paro ang lumipad na agad inisekay ni Tsukuyo sa isang iglap kaya napaisip si Nomura kung bakit yun ginawa. Sinabi nitong ang tunog ng pagaspas ay nakakainis at agad niyang napagtantong ito ay bulag pero matinding pandinig ang pumalit. Tinanong niya ito kung alam ang teknik na ginamit at sumagot na bahagya lang tong nakita, ngunit mahusay niyang sinuri ang galaw at napagtantong pareho sila ng teknik sa espada. Pinuri siya ni Tsukuyo sa kakayahang makita ang kanyang atake, kahit sobrang bilis nito, ngunit sinabi rin niyang nakakadismayang ang kakayahan ni Nomura sa espada ay tila humihina na. Tinanong niya kung paano nito nalamang sila, ay parehong estudyante ng teknik, kaya pinaliwanag ni Tsukuyong na iiba ang kanyang bilis, na nakabatay sa nakaraan niyang mga laban. Samantala, mahina na si Warabi mula sa pinsala at muling umatake ang kanyang hindi sumusukong oso dahil umaasa itong makakatama sa kabila ng kanyang walang saysay na mga atake, ngunit kumontra si Amut binigay ang panapos at pinabagsak ito. Lumapit siya kay Warabing may sampol din ng kanyang dugo, ngunit humarang ang mga tauhan nito na agad din niyang pinatumba sa tig-isang bira lang. Narinig ni Nomura ang ingay sa rooftop at tinanong si Tsukuyo kung narinig yon. Sinabi niyang yun ang Empress at pinaliwanag na nalaman rito ang tungkol sa magic bullet niya dahil madalas nitong banggitin si Nomura mula nang lumipat ito sa paaralan kahit pa hindi siya interesadong makipagkaibigan sa kahit na sino man. Nagulat si Nomura at habang patuloy ito sa mahabang pagsasalita, tumakbo si Nomura papunta sa rooftop at nang mapagtantong siya ay nagsayang lang ng kanyang laway ay nagalit siya. Nagpatuloy si Amu sa pangongolekta ng dugo at hiniwa si Warabi gamit ang mga daliri kaya napasigaw ito ng malakas dahil sa sakit. Narinig ng iba pang estudyante ang sigaw mula sa malayo at agad na tumakbo papunta sa rooftop. Samantala, umalis si Amu doon at nang dumating si Nomura ay nakita niyang lubhang napinsala si Warabi kaya labis siyang nagalit at sumigaw tulad ng isang baliw na gorilya. Nahimatay si Warabit habang humihingi ng tulong ay dumating ang headmistress at sinabing paubaya ito sa kanya para makapunta siya sa mga babaeng dapat iligtas kay Amu. Si Rin at Mary ay sumugod kay Amut naglunsad ng atake, ngunit nasalaglang ito ng roundhouse block technique at sabay na nagbigay ng mga atake gamit ang footblade two-sided kick technique kung saan nakita ito ni Nomura at agad umalis sa rooftop. Samantala, binanggit ni Amu sa mga kalaban ang aspeto ng kanyang technique at sinabing nakuha niya ang pangunahing skill ng pagbabago ng katawan sa isang blade na tinatawag na Takemikazuchi. Nagulat silang ang katawan mismo ni Amu ay ang kanyang sandata dahil lagi nilang iniisip na gumagamit siya ng estilo ng espada. Naghanda si Amung atakihin si Nonot Choka pero pinigilan siya ni Tsukuyot na tuwa ito. Tinanggap niya ang hamong alamin kung anong teknik ang superior at nagsimula ulit si Tsukuyo sa litanya at pinaliwanag kung bakit mas mabilis ang teknik niya. Agad sumalakay si Tsukuyo kay Amut binunot ang espada sa napakatinding bilis at nakatama agad rito ng 3 beses sa isang kisapmata. Ngunit di rin siya nakaligtas sa pinsala dahil agad nag-auto-counter si Amut nag-iwan ng malaking sugat kung saan naputol pa ang espada nito sa pag-atake sa bakal na katawan ni Amu.
Dito'y nagsimula ng manginig si Tsukuyo dahil sa sakit ng pinsalat agad sumugod si Amu sa kanya. Ngunit habang naghahanda ng pangontra ay bigla siyang tinulak ni Nomura palayo kay Amu at sumugod rito para magbigay ng suntok. Sa nakaraan, unang beses nakita ni Nomura si Amu sa dating paaralan nang siya ay lumipat doon at pinormahan niya ito kahit pa siya ay nakasuot ng damit pang lalaki. Namangha ito sa kanya't naging magkaibigan sila, ngunit nagbago ang lahat nang may babaeng nag-alok na magbigay sa kanya ng tour sa paaralan. Dumating si Amu at inalok siyang ilibot, ngunit malugod niya tong tinanggihan at sinabing may plano na siya para doon. Nang umalis siya kasama ang babae, bigla itong tinapos ni Amu gamit ang blade technique, na sobrang kinagalit niya't agad siyang tumugon ng isang suntok. Sa kasalukuyan, sumugod siya kay Amu para suntukin ito sa mukha pero kinontra siya nito ng dab sa sikmurang nagpatumba sa kanya sa lupa. Gayunpaman, binunyag ni Nomurang ginamit niyang muli ang pakulo at doon nilabas ang librong nilagay niya sa kanyang tiyan. Nagulat si Tsukuyong pinrotektahan siya nito kahit di sila magkaibigan at napaisip kung gusto ba siyang maging kaibigan nito. Sumagot si Nomurang hindi at sinabing tinulak niya ito dahil nakaharang siya sa daan bago ito bigyan ng leksyon kung paano makipagkaibigan. Sinabi ni Amung dati rin silang magkaibigan, ngunit galit si Nomura dito kaya para kay Amu ay dapat na itong mawala. Nagsuot si Nomura ng gauntlet at naghanda sa mortal na kaaway, ngunit nagduda siya sa sariling kakayahan dahil karamihan sa mga atake ay hindi epektibo kabilang na ang magic bullet na bahagya niya lang nagamit noon sa kanya. Dito niya naisip ang mga posibleng kahinatnan kung makagawa siya ng anumang mali. Napansin ni Ring nanginginig siya at nag-isip ng magbibigay rito ng motibasyon tulad ng ginawa niya sa kanila ni Mary. Nakita nila ang marka sa dibdib nito at agad naisip na ang magic bullet ni Nomura ay maaaring gumana kung magagawa ng tama kaya binigyan nila ito ng motibasyong nagbalik ng kumpiyansa niya. Agad siyang pumosisyon sa sword stance at sumugod ng direkta ngunit kinontra siya nito gamit ang roundhouse block technique. Muli siyang umatake at mabilis na wala bago lumitaw sa likod ngunit dahil sa matinding reflex ay nasuntok niya ang tiyan nito. Hinawakan siya nito sa damit at sinubukang atakihin gamit ang kanyang blade fingers, ngunit agad nakatakas si Nomura at muling lumitaw sa ibang posisyon at iniwan ang kanyang vest sa kamay ni Amu. Ngunit binaba nito ang vest sa kanyang mukha at hinarangan ang paningin bago sumugod ngunit naligtas siya ni Tsukuyong pinatalon ito patungo sa kanya. Pinayuhan siya nitong ibuhos ang lahat ng hindi natatakot sa pinsalang maaaring idulot ng mga atake dahil yun lang ang paraan upang manalo siya sa laban. Muli siyang bumangon at bigla niyang naalala ang lahat kasama ang mga babae at mga kaibigan kaya nagpasya siyang gawin ito para sa kanila. Nagtaka si Amu kung bakit niya sinusuportahan ang mga ito kung saan nais niya rin palang maranasan ulit ang lahat ng nangyari sa kanilang nakaraan at napaisip kung naging magkaibigan sila kung umakto siyang iba noon. Ngunit masyado siyang mapagmataas at dineterminang dapat tapusin ito dahil hindi na maibabalik ang sandaling yon. Tinanggal ni Nomura ang kurbat at butonis at nilantad ang katawan bago biglang sumugod kay Amu nang hindi umiiwas. Ngunit nag-alangan si Amung saktan ang katawan nito at gumawa lang ng alternatibong hiwa pero nagawang ilagay ni Nomura ang palad sa katawan nito at ginamit ang magic bullet para paliparin ito sa ere. Muli siyang bumangon kaya naman nagulat ang lahat dahil kinaya niyang tanggapin yon. Nagsimula silang magpalitan ng mga suntok ng may galak at pareho silang hindi nagtangkang umiwas. Nagtaka si Tsukuyo kung bakit sila nakangiti sa ganong sitwasyon at dahil walang ideya ay sinubukang intindihin kung yun ang ibig sabihin ng pagkakaibigan. Naghatid si Nomura ng ataking hinaluan ng magic bullet at ginamit naman ni Amu ang kanyang auto-counter kaya nawala ito sa balanseng halos nauwi sa kanyang pagbagsak ngunit hinawakan siya nito't nilagay ang kamay sa dibdib. Hiniling niya ritong ilunsad ang magic bullet dahil yun ang pakiramdam na matagal na niyang pinapangarap. Sinabi nitong wakasan na siya dahil sobrang tindi ng nararamdaman dito sa puntong gusto niya itong mawala ngunit tumanggi siya at pinatulog lang ito nang hindi tinatapos. Agad nilagay ni Tsukuyo ang espada sa leeg ni Nomura at inalok siyang maging estudyante upang maituwid ito habang binibigay ang stamp na nais niya. Ngunit ayaw ni Nomurang pinipilit siya sa paggawa ng mga bagay kaya agad niyang tinanggihan ito nang di nag-alinlangan. Dumating naman ang headmistress at pinaalis siya sa paaralan dahil sa gulong dinulot niya na kinagulat ng lahat. Pagkatapos, naghanda na siyang umalis mula sa paaralan pero bago yon ay binisita muna si Warabi at Satori upang magpaalam. Nakiusap naman si Mary at Rin sa headmistress na baguhin ang desisyon ngunit tumanggi siya kahit gaano pa man nila ito depensahan. Nakasalubong ni Nomura si Tsukuyong sinabing nag-impake na si Amu at nakatakdang umalis patungo sa paliparan. Nagulat siya at agad nagtangkang sundan ito ngunit sinabi ni Tsukuyong hindi siya papayagang umalis sa paaralan kung wala ang huling stamp sa permission slip dahil siya ay estudyante pa rin hanggat di pa tapos ang mga papeles ng kanyang expulsion.
Nag-alok si Tsukuyong ibigay ang stamp kung magiging guro nito at sa unang pagkakataon ay pumayag siya sa bagay na labag sa kanyang kalooban. Habang paalis na si Amu sa paliparan, tinawag siya ni Nomura at nagulat itong makita siya roon at puwersahang hinalikan bago umalis at sinabing siya'y palaging magiging kanya. Pagbalik naman ni Nomura ay dumating si Mary at Rin upang sabihing nagbibiro lang ang headmistress sa expulsion. Inulit ni Rin ang eksena nila noon nang papiliin niya ito sa pagitan ng pakikisalamuha sa mga babae o pag-alis sa paaralan kung saan binigay pa rin nito ang parehong sagot. Pumunta siya sa gate ng paaralan at nagulat nang makita ang mga estudyanteng sumalubong sa kanyang pagbalik bago sabihing maganda ang tanawin at labis siyang natutuwang naroroon siya.